Magandang gabi po, Happy Sabat mga kapatid. Naririnig niyo po ako? Sabat po. Ayan, opo. It is a great privilege for me na anyo pong maging panauhin. Makadalaw sa inyo, hindi sa personal, kundi sa Zoom, no? Siguro this is my third time na na-invite ni Sister Mabel. At sorry po, no? May mga pagkakataon na hindi tayo nagkakatagpo ng schedule, ng oras dahil po may pare-pareho tayong mga iba't ibang appointment mga kapatid. Salamat po sa nagbigay ng mensahe ng awit, yung pong grupo yata yun ni kapatid na Darwin Joquino, no? Parang siya yung gwapo doon sa right side eh. At thank you din po Pastor Rosales, ano? Rosales ba apelyido nun? Pastor Rosales? Romel? Ayan, opo. At binabati natin ang Happy Sabbath, ang Calapan SD Church at ang Novelita SD Church. Andiyan po si Nanay Elena Madrigal. Yan po ay mahilig manood ng kwentong pag-ibig. No, I was not expecting those introduction kanina. Parang yung mga nakalagay sa akin profile ay sinulat lahat, sino kayo kumuha doon. Salamat po, no? At actually, nung nagsabi ang kapatid na Mabel, mga information, sabi ko hindi na po kailangan siguro yun. Ang mahalaga makapaglingkod tayo. Pero mahaba-haba, no? Thank you. Thank you mga kapatid. Happy Sabbath din po sa atin po mga taga-subaybay dyan po sa page ng Sharing God's Love, sa page po ng Novelita SD Church, and of course ang Gospel of Music Ministry. Live po tayo ngayon mga minamahal na mga kapatid. Hindi ba ako naka-video? Nangyari? Ayun. Alright. Okay, nawala yata. Baka monitor sa atin dyan. Ayan. Ayan, binabati natin po, no, ng Happy Sabbath lahat po na nakasubaybay sa atin ngayon. Hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang dako ng mundo na naabutan din po ng Sabbath at doon sa mga nag-join sa atin. Salamat po mga minamahal na mga kapatid. Of course, atin pong pasalamatan ng Panginoon bagaman nagkaroon tayo ng ganitong karanasan, lockdown dito sa Manila. Sa inyo din dyan, may mga paghihigpit. Subalit, salamat sa Diyos dahil nagkita-kita pa rin tayo sa pamamagitan ng Zoom platform upang sasamba at magpasalamat sa atin pong mahal na Panginoon mga kapatid. So salamat po, no, sa inyo pong pag-invite sa akin. And then, pwede na ba ako mag-share screen? Ayan. Ayun, no. So at least nakikita na ba ninyo ang aking presentation mga kapatid? Pag hindi nyo po nakita, ay pwede nyo po akong sabihan. Alright, natutuwa ako yung kapatid pala Darwin Joquino mahilig sa mga gospel songs. Actually, hindi po talaga ako composer. Mga 4 lang yata, 5 yung mga na-compose ko. Ay yung misis ko talaga yung composer, kaya nahawaan po, no? Mga kapatid. At yun yung mga inaawit. Mayroon po tayong singing group, kung yun nakikita dyan. Yung Anchor Hymn Singers, yun po ang singing group ko. When I was church pastor sa Rooftop Church, mga kapatid, nagtayo kami ng singing group dahil lahat sila dyan ay may kanya-kanyang boses at walang nabuong grupo, kaya atin po yung binuo. At sa biyaya ng Panginoon, ang Anchor Hymn Singers na-establish siya, that was April 3rd week, 2017. At still existing at patuloy na ginagamit sa gawain ng ating Panginoon. Napakasagasig po ng grupo na yan. Meron diyang elder, may diakono, may ano pa ba dyan? Lahat po yan, officers sa iglesia mga kapatid. No? Kaya pag nawala, napipila yung iglesia. Kaya yung ang paglabas namin, twice a month. Of course, sa baba po, yun po yung mga kapatid ni Mrs. Ako lang po yung hindi nila kaano-ano dyan. Yung Lucino Singers. Ayan, noong kasi nagkaroon ng lockdown mga kapatid na hindi talaga makapagsamba gaya nung nangyari ngayon, nagkakaroon kami ng sing-along sa ating pong programa tuwing hapon. Nakita natin mas naging pakinabang sila paghapon. Meron kaming views na umabot sa almost 400,000 mga kapatid. No? Yung views, ibig sabihin nakinabang sa mga awitin. Meron din po tayong programa na Gospel and Music Ministry. Nagtatalakay po yan ng mga gospel episodes o ng mga doktrinal o iba't ibang mga issue sa Biblia, mga pangaral. Tuwing 10:00 ng gabi po yan. At naglunsad po kami ng segment tuwing umaga, 5:30 ng umaga, ng atin pong devotional. Kaya nagtataka yung ating mga viewers, bakit ang iksi ng video ba't putol? At hindi nila alam, hindi pala yung naka-live.
Premier lang yon at short devotion na lang. At least sa pag-gising natin sa umaga, hindi natin makalimutan magpasalamat sa Panginoon. No? Kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. And of course, meron din tayong tinatawag na kwentong pag-ibig. No? At ilan dito sa inyo ay talagang mahilig manood ng kwentong pag-ibig. Tuwing linggo po yan, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Iba't ibang love story yung pinadala sa atin. At yung mga viewers natin dito, you can send your love story. No, i-send nyo sa ating messenger pag ikwento natin yan sa linggo para masaya mga minamahal. No? So ganyan po kadami yung ating programa, mga kapatid, sapagkat mas maganda na busy ka sa gawain ng Panginoon kaysa busy ka sa mga bagay na walang kabuluhan, mga minamahal na mga kapatid. Opo. Gabing ito, tayo po hindi na magpatagal-tagal dahil natagalan na tayo. Ang ating pong pag-uusapan ay may kinalaman doon sa story ni Abel at ni Cain, mga kapatid. I know, you know the story very well, mga kapatid. Ang title natin ay Am I My Brother's Keeper, mga kapatid. No? Let us pray muna. Dakilan naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming mga puso'y nagagalak na magkaroon ng pagsamba sa magitan ng Zoom platform. Dakilang Diyos, salamat po sa 6 na araw na nagdaan na amin pong naranasan ang inyong pag-iingat, ang inyong pagmamahal, ang inyong pong blessings. At narito kami mag-aaral ng inyong mga banal na salita. We are praying the Lord ng inyong pong guidance, ang amin pong maranasan. Maunawaan namin, magbigay sa amin ng leksyon at ma-inspire sa amin ang mga mensahe namin pong matutunan sa gabing ito. Salamat po sa pagdinig sa aming mga dalangin sa pangalan po ng aming mahal na Panginoong Hesus. Amen. Okay, nakikita natin mga kapatid sa inyong screen ang Genesis chapter 4 verse 9, yung text sa atin pong pag-aaral sa mga oras na ito. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Matinding katanungan nito, mga minamahal na mga kapatid. Ang tanong niya, ako bagay tagapagbantay ng aking kapatid. No? Itong pangyaring ito, mga minamahal na mga kapatid, kung inyo pong nabasa ang istorya na ito po ay nasa 4th chapter ng Genesis. Sa very first book ng Biblia, na kung saan, kung inyong malaman ang istorya na ito at inyong nabasa na, ang dalawang magkapatid na ito, ang panganay dyan si Cain, ang ikalawa ay si Abel, na noong sila ay nagkaroon ng paghandog sa Diyos ng kanila pong mga kinita o ng kanila pong mga fruit, ng kanila pong pagpapagal, napansin ninyo ang kay Cain ay hindi tinanggap ng Diyos, hindi kinalugdan ng Diyos, mga kapatid. At yung kay Abel ay tinanggap ng Diyos at ang sabi ng Biblia ay naging magandang samyo, no, sa harapan ng Panginoon, sabi ng mga scholars. Ngayon dumating yung punto na kung saan si Cain ay nagalit. Masama pala pag magalit, mga kapatid. Sa sobrang galit niya dahil hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang offering, ay pinatay niya si Abel. Yung kanyang brother, yung kanyang kapatid sa laman, mga kapatid, pinatay niya. Kaya kung ating titingnan, mga minamahal, dahil sa tinatawag nating galit na hindi napigilan, ay napatay niya si Abel. Bakit? Minsan itatanong niyo siguro, bakit kaya hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain? Bakit yung kay Abel ang tinanggap? Mga minamahal, alam naman natin na nagkasala si Adan at si Eva at nagutos ang Diyos na maghandog ng hayop, di ba, mga kapatid? Ang problema, ang inihandog ni Cain, hindi hayop. Ano inihandog niya? Fruits, mga minamahal. So mali, hindi siya sumusunod sa patakaran, hindi siya sumusunod sa utos. Ngayon, dahil hindi tinanggap, ang nasusunod, gusto niya, masusunod yung gusto niya. Yung nais niya, yung kagustuhan niya, yung kalooban niya dapat masunod. Nakalimutan niya kung sino yung kanyang hinandugan, mga minamahal na mga kapatid. At alam niyo ba, pag nabasa ko ito, naalala ko yung mga reform, yung mga umalis sa ating iglesia, in fairness sa kanila, mga kapatid. Naalala ko sila, alam niyo kung bakit, mga kapatid. Dahil po, sabi nila, pagka hindi ka nag-vegetarian, hindi ka maliligtas. Tingnan nyo anya sila. At yun anya mga kumakain ng karne, yung mga carnivorous, mainitin ang ulo. Yun ang wika nila. Mainitin ang ulo, magagalitin. Yun ang wika nila. Pero kung inyong i-trace sa Biblia, ang first criminal ay isang vegetarian, si Cain, mga minamahal na mga kapatid. No? Isang vegetarian, the first criminal recorded in the Bible, yung sa tao,
ay si Cain, mga kapatid, isang vegetarian. No, hindi pa naman naka-record sa Biblia na kumain ng karne diyan si Cain, mga minamahal. Ngayon, kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, dito ang tanong diyan, are we our brother's keeper? Gaya ng tanong ni Cain sa Diyos nung tinanong siya, nasaan ang iyong kapatid? Ang sabi niya, ako bagay tagapagbantay ng kapatid ko. Aba, matinding sagot yun, mga minamahal, no? At ang tanong sa atin, are we our brother's keeper? Tayo din ba ay tagapagbantay sa ating mga kapatid? Kung ito'y itatanong sa inyo, mga kapatid, ano kaya ang inyong maisasagot? Alam ko na kayo ay merong iba't ibang kasagutan, no? Iba't ibang opinion, iba't iba ang lumalabas sa inyong isipan, mga minamahal na mga kapatid. Do we have a responsibility to watch out for and care for one another, mga kapatid? Meron ba tayong responsibility, no? Para i-care natin, atin pong bantayan o atin pong tinatawag na i-care ang atin pong mga kapatid, mga minamahal, no? Yun ang mga bagay na minsan hindi natin na-realize na isa pala sa napakahalagang gampanin ng isang lingkod ng ating mahal na Panginoon, na meron kang responsibility to watch out and to care for sa iyong mga kapatid. No? Minsan ay gusto natin tayo lang i-care, no? Mga kapatid, kaya nawawala sa ating isipan yon. At pagka ikaw ay wala kang pakialam, lagi mo sinasabing, I don't care. Mga kapatid, wala akong pakialam sa kanila. Wala akong pakialam sa mga tao ngayon, no? Nagsikap ako sa sarili ko, magsikap din sila sa sarili nila. Tapos ang sagot lagi, kanya-kanya ang kaligtasan. Oh, di ba? Ganon, mga minamahal na mga kapatid. At may mga tao na talagang kahit kapitbahay, kaaway, di ba? Ang mahirap pagka Adventista ka, kapitbahay mo, kaaway mo. No, lahat ng kapitbahay mo, kaaway mo dahil hindi mo kasundo. Anong klaseng kapatid dito, no? Lagi kang nakikipag-away, mga minamahal. Let us all remember that the responsibility of every man sa kanyang fellow, mga kapatid, ay hindi nawawala yon hanggat nalalaman mo na ikaw ay mayroong Diyos at ang Diyos mayroong misyon para sa iyo. At nung panahon na ang Diyos ay nagtanong kay Cain, mga minamahal, ano ang kanyang katanungan? Ito ang katanungan ng Diyos, o God's question to Cain, mga kapatid. Sabi diyan, the Lord said unto Cain, where is Abel their brother? Nasaan si Abel na iyong kapatid? Alam niyo ba, mga minamahal, na ito pong katanungang ito ay tanong na kung saan hindi naman nangangahulugang hindi alam ng Diyos kung nasaan si Abel. Ito'y tanong na kung saan gusto ng Diyos na maging tapat si Cain sa kanyang sagot, mga minamahal, no? At alam niyo ba na itong tanong na nasaan, yung salitang where is, ay hindi lamang ito nagsimula kay Cain, kundi maging sa panahon ng kanyang tatay, no? Ng tatay niyang si Adam, mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi diyan, and the Lord God called unto Adam, where art thou? Nasaan ka, mga minamahal? Ito yung tanong ng Diyos kay Adam, kaya nga kumalat yung kasalanan at ang first na kriminal si Cain. Kumalat, mga minamahal na mga kapatid, nasaan ka? Ano ang sagot magkaiba sila ng sagot. Ang sagot ni Adam, ang sabi niya, nagtago ako dahil nahiya ako napagkat ako'y hubad. Mga kapatid, si Cain, ang sagot niya, ba't mo sa akin tinatanong? Hindi ko alam. Hindi naman ako tagapagbantay ng aking kapatid. Nakita niyo, mga minamahal na mga kapatid? Kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, sa kanilang dalawang kasagutan, pareho silang merong guilt sa kanilang puso, mga kapatid ko, no? At ang sabi sa isang tinatawag nating scholar na akin po nabasa, isa sa mga tinatawag nating gravest sin ay yung salitang hindi mo alam pero alam mo. Ayan, hindi mo alam pero alam mo, mga kapatid. Ayon sa Review and Herald, March 3, 1874, may sinasabi dito si Mrs. White. Ang sabi diyan, Cain filled with doubt and madness, no, mga kapatid. No, nakikita natin na puno siya ng doubt at galit sa kanyang puso. At alam nyo ba, ayon sa Review and Herald, mga kapatid, Satan is the parent of unbelief. Siya yung tatay ng kawalan ng pananampalataya. That's why, mga kapatid, siya ay tinatawag natin na-expelled from heaven, no? Murmuring, puno ng reklamo and rebellion, mga kapatid. At itong rebellion na ito ay isa sa naging dahilan kung bakit nagkasala si Adan at si Eva, no? Mga minamahal. And he filled Cain with doubt and with madness against his innocent brother and against God, mga kapatid. Hindi lamang sa kay Abel na kanyang kapatid, kundi sa kanyang Diyos,
na pinaglilingkuran, mga minamahal. At ang sabi dito, because his sacrifice was refused and Abel's accepted, and slew his brother in his insane madness, mga kapatid. Alam nyo ba, ang tao pagka nagagalit at hindi niya nakokontrol ang galit niya, nagagawa niya mga bagay na hindi dapat gawin ng isang tao, mga kapatid. Lalo na ng isang taong may Diyos, ng isang taong Kristiyano, mga minamahal, mga kapatid ko. Di ba ga? Kapag ka ikay nagagalit, let's all remember na yan ay bad emotions, no? Ang isang taong galit, ang tawag dyan, meron kang bad emotions, no? Bad reactions, mga kapatid, na kung saan kapag ka hindi mo siya pinipigilan, hindi mo siya nakokontrol, nakakagawa ka ng violations, mga kapatid. Nakakagawa ka ng hindi maganda, nasasaktan mo, mga kapatid, naduduro mo, nagagawan mo o nasasalitaan mo ng hindi maganda, mga minamahal na mga kapatid. Pero kapag ikay galit at mga kapatid, nakokontrol mo, mahahalata nila, itong taong ito, meron siyang tinatawag na temperance. Ayan. Nakita ninyo nung aking sermon nung mga nakaraan na ang taong may Kristo at walang Kristo, yung walang Kristo, ang bunganga parang machine gun, mga kapatid, no? Parang bunganga, hindi naubusan ng salitang hindi maganda. Pero yung may Kristo, mga minamahal, no? He's just calm, mga kapatid, and relax. Yun ang kanyang attitude, mga minamahal. At lagi nating alalahanin, ang sabi rito, yung unbelief, at alam nyo ba yung unbelief ayon sa pag-aaral, ay ito rin ay isa sa mga kasalanan ng mga Israelita, mga kapatid. O, di ba ga? Ito isa sa mga kasalanan ng Israelita, kaya hindi sila nakapasok sa lupang pangako. The sin of unbelief. At isa din yan sa matinding kasalanan, mga minamahal, yung nawalan ka na ng pananampalataya sa Diyos. Bakit? Kasi pag nawalan ka na ng pananampalataya sa Diyos, sa iba ka na nagtitiwala, hindi na sa Diyos. Lalo na sa ating panahon ngayon, mga minamahal. Kapag ka ikaw ay nawalan ng pananampalataya sa Diyos sa panahong ito, hindi ka na sa Kanya nagtitiwala. Nagtitiwala ka na sa ibang bagay, sa ibang tao, sa sarili mo, sa kapwa mo, sa kaibigan mo, sa kayamanan mo, sa pera mo, sa mga ari-arian mo. Yan ang nangyayari, mga minamahal. And then, murmuring at rebellion. Let us all remember, ang sabi diyan, Satan is the parent of unbelief, mga kapatid. At isa ngayon, sa nakamana ngayon nitong doubt and madness, mga kapatid, ay si Cain at kanyang pinatay ang kanyang sariling kapatid. Kita mo, mga kapatid, kita ninyo, sarili niyang kapatid, kadugo niya, kadugtong niya ng bituka, tinai, no? Bituka, tinai kasi yan sa Masbate. By the way, I'm from Masbate at yung dalawang nag-testimony, taga Masbate pala, no? Mga kapatid. So kung inyo makita, mga minamahal na magkadugtong sila ng bituka pero nagawa niyang patayin. It's because of jealousy, mga kapatid. Envy, mga kapatid. No? Selos, yung kanyang pagkainggit, galit, mga kapatid. Minamahal, ang naging resulta, napatay niya ang kanyang mahal na kapatid. No? At titingnan, mga minamahal na mga kapatid, meron pong sagot si Cain doon sa Panginoon. Ano ang sagot niya? Noon tinanong siya ng Diyos, nasaan ang kapatid mong si Abel? Ang sagot ni Cain, mga kapatid, I know not. Am I my brother's keeper? Ayan. Hindi ko alam. Tagapagbantay baga ako ng kapatid ko. Alam nyo, mga minamahal na mga kapatid, dito sa sagot ni Cain, mga kapatid ko, yung unang sagot niya na I know not, ay ito yung sagot ng pagsisinungaling, mga kapatid. Bakit sagot ng pagsisinungaling? Sapagkat alam naman niya kung nasaan yung kapatid niya. Hindi lang niya sinasabi. Nakalimutan niya yata na yung Diyos na kanyang kaharap at sinagot, alam ang lahat ng bagay. Ito'y pag-confirm lang, ito'y pag-test sa isang tao. Kung talagang ikaw ay honest, kung ikaw ay tapat sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Alam niyo, yung isang tao, nasusukat yan siya sa kanyang pananampalataya, sa kanyang relasyon sa Diyos, sa mga bagay na nasa alanganin siya, mga minamahal. No? Kaya nga, ang tao napunta doon sa test, may mga trials dahil ito po ay magte-test sa kanila kung gaano ka-genuine ng kanilang pananampalataya, mga minamahal. No? Gaano ba ka-pure ang iyong pananampalataya sa Panginoon? Kaya ang first answer niya, sa first phrase, mga kapatid, I know not, it was Eli, mga kapatid. Ito ay sagot ng pagsisinungaling. At yung pangalawa, ang sabi niya, am I my brother's keeper? Ito po ay sagot ng pangiinsulto o pangiinsultong sagot, mga kapatid. Kita ninyo, ang taong nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis.
sumagot ng ganito doon sa kanyang may likha, ako bakit ang magbantay ng kapatid ko? Parang sa pinababaw ng mga salita mga kapatid, pinakikita niya, he was not responsible sa kanyang brother para bantayan. No? Hindi siya responsible, parang gusto niya sabihin na hindi naman ako responsable, bantayan siya, ba't itinatanong mo sa akin? Pinapakita lamang mga minamahal na mga kapatid, yung kanyang walang pagiging pakialam sa kanyang kapatid, no? Wala siyang pakialam sa kanyang kapatid. Kayo ba mga minamahal na mga kapatid ko? Sa ating panahon ngayon, alam ko may mga kapatid kayo, may mga mahal kayo sa buhay. Pag tinatanong kayo, anong sasagot nyo? Alam mo, kumusta ang kapatid mo? Nasaan siya ngayon? Kumusta yung kanyang kalagayan? No, mga kapatid, anong sasagot mo? Ewan ko, wala akong pakialam doon. Namumuhay ako dito sa sarili ko. Namuhay din siya sa sarili niya. Ganun ba mga minamahal na mga kapatid? Nakita ninyo, si Cain ay merong ang tawag dito, bulastog na sagot talaga mga kapatid. No? Merong pagsisinungaling at pag-insulto sa Diyos. Magagawa mo ba? Ikaw nga na humarap ka sa tao na merong katungkulan, isang tao na namumuno, pag sumagot ka ng ganon, hindi ka baga pagagalitan. Subukan mong sumagot sa magandang tanong ng iyong boss, halimbawa, nasa company. Tapos yun ang isasagot mo. Nako, baka hindi tapusin ang isang araw ay tinatawag natin mga kapatid ay matanggal ka sa trabaho. Yun ang masaklap diyan mga minamahal. No? Napanood ko doon sa isang video sa Facebook, matagal ng panahon, habang siya ay tinuturuan ng kanyang manager mga kapatid, medyo namali yung kanyang manager. Alam niya, napagsalita niya ng hindi maganda yung manager dahil hindi raw naituro ng tama. Nakalimutan niya, manager niya pala yung nakaharap niya, mga kapatid. Grabe ang sorry niya. Ganun mga kapatid. Bakit? Kasi yung tao, mga minamahal, yung tao, minsan pagsasalita, hindi mo na pinag-iisipan. No? Kaya nga, lagi nating pinapaalala, lagi nating sinasabi, I think first before you speak, no? Pag-isipin mo munang maigi bago mo bitawan ng salita kung ito'y nakakasakit sa iyong kapwa, nakakainsulto, nakakapagsalita o nakakasira sa iyong kapwa, mga minamahal na mga kapatid, no? Ito ay sagot ng isang taong guilty, mga kapatid. Sagot ng isang taong guilty, mga minamahal na mga kapatid. Wala siyang pagpipigil sa kanyang sarili. Bibihira ako nakakita ng tao, mga kapatid, na kaya niyang i-control yung kanyang anger, mga kapatid. No? At isa sa kilala kong grabe magpigil ng kanyang galit ay yung yumaong pioneer ng pangaral sa TV at sa radyo, ang Kamenong, mga minamahal na mga kapatid. No? Bakit? Kasi kahit inaasar siya ng kanyang mga kadebate, ay hindi siya nagagalit, lalo siyang nagiging tinatawag nating mahinahon, mga kapatid ko, lalo siya nagiging relax. Mga kapatid, kaya tinatanong siya ng Kabene, kapag nagkukwentuhan kami ng Kabene, tatay, hindi ka ba nagagalit? Ang sagot ng Kamenong, nagagalit din ako. Pero habang ako'y nagagalit, lalo akong nagiging mahinahon. Lalo akong nagiging relax. Bakit? Kasi pagka nagagalit ka, at nadadala ka sa bugso ng galit ng damdamin mo, mga kapatid, nako, makagagawa ka ng hindi maganda. At gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, God expects from each one of us the positive answer. Dapat ang sagot natin ay, my brother's keeper. Dapat ganon, mga kapatid. Narito siya, naroon siya, okay siya. Ang problema, napatay niya mga kapatid. Dahil sa galit niya, mga kapatid ko. Ang tanong natin, nagsisi ba doon si Cain, doon sa ginawa niyang pagpatay kay Abel? Meron ba kayong nabasa na si Cain ay nagsisi pagkatapos niyang patayin ang kanyang kapatid? Wala yata akong nabasang ganon, mga kapatid. Patriarchs and Prophets 651, ang sabi diyan, the same enmity existed in the heart of Saul that stirred the heart of Cain against his brother Abel, mga kapatid. Because Abel's works were righteous, and God honored him, and his own works were evil, and the Lord could not bless him. Envy is the offspring of pride. O tandaan natin, mga kapatid, envy is the offspring of pride, mga kapatid. No, pag sinabing offspring, anak ng pride yan, no? And if it is entertained in the heart, pag in-entertain mo yan sa iyong puso, it will lead to hatred and eventually
to revenge and murder, mga kapatid. Yun ang naging problema, mga minamahal na mga kapatid, no? Dahil hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang tinatawag na offering ni Cain, mga kapatid. At si Abel ay naging righteous sa paningin ng Diyos and God honored him. Pero kay Cain, mga kapatid, his own works, sabi dito, were evil, mga kapatid. And the Lord did not bless him. Kaya sino ba namang babibless kung ganon? Ang klaseng tao, mga minamahal na mga kapatid. At ang sabi rito, envy is the offspring of pride. Tandaan natin yung mga kapatid. Yung tao, kapag sinalitaan mo ng hindi maganda, nagagalit, tumataas ang boses, high blood, ang isa sa palatandaan yun, meron siyang pride sa kanyang puso. Pride sa kanyang puso. Bakit? Kasi ang opposite kasi sa pride, mga kapatid, humility. Ang opposite ng pride, humility, mga kapatid. Kaya ang tao nagagalit, kaya ang tao ay nasasaktan. Pag sinasabihan ka ng hindi maganda, nagagalit ka. Bakit? Kasi ayaw mong tapakan ka. No, mga kapatid. Kaya yung ibang tao, pagka nakapagtapos siya nagkaroon na siya ng bachelor niya, nakapag-master's degree, nagkaroon siya ng tinatawag nating doctorate degree, mga kapatid. Aba, wag mong asta-istahiyan, mga kapatid. Lalo na kapag medyo mataas yung kanyang pride, hindi yan mag-aastang o hindi yan basta-bastang hindi magsalita ng hindi maganda, mga kapatid. Kapag natapakan. Pero hindi naman lahat. Meron namang tao, habang tumataas yung kanyang naabot, ay lalo namang bumababa yung kanyang pagkatao. Ibig sabihin, yung nagiging siyang lalong humble, mga kapatid ko. No? Kaya ang taong ganon ay ang puno ng pride yung kanyang puso, mga kapatid. At ang sabi rito, if we entertain it in our heart, mga kapatid, it will lead us to hatred, mga kapatid. And then, the result, ang sabi dito, eventually, revenge and murder, mga kapatid. O di ba ga? Tingnan nyo yung mga tao na hindi nakapagpigil sa kanilang damdamin, nakakasuntok, nakakasakit ng kapwa, salita, action, yung iba pa nga, napapatay, mga kapatid ko. Ganon ang resulta kapag ka ikaw ay merong anak ng pride, yung envy, mga kapatid. Silos, inggit, mga kapatid ko. Nga ayon sa Confrontation, chapter 22, verse paragraph 2, sabi dyan, his heart refused to show his repentance for sin. Kaya hindi nagsisi. He refuses to repent, mga kapatid. And then, his faith in a Savior by offering the blood of beast. He refused to acknowledge his need of a Redeemer. This, to his proud heart, was dependence and humiliation. It was disgrace, mga minamahal na mga kapatid. Bakit? Kasi kung inyong titingnan, kanyang tinanggihan yung pagsisisi sa kanyang kasalanan, mga kapatid. Kanyang tinanggihan at pinakikita niya, he doesn't need a Savior. He doesn't need a Redeemer, mga minamahal. Bakit? Kasi yung paghahandog nila, kaya inutosang hayop mga kapatid, ang ihahandog. Dahil sumisimbolo yon sa, it is a shadow of things to come, which is our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Di ba ka? Sumisimbolo sa ating Panginoong Jesucristo. So dito, ipinakikita ni Cain, hindi niya kailangan ng Redeemer. Hindi niya kailangan ng Savior, mga minamahal na mga kapatid ko. Pero sa ating panahon, walang taong hindi nangangailangan ng Savior. Lalo na amidst of this pandemic, mga kapatid ko. Lahat tayo, naiiyak tayo. Kanino tayo lalapit? Hindi natin kayang mamuhay mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Kailangan natin yung kanyang proteksyon. Panginoon, ang karamihan sa panalangin natin, mailayo tayo sa COVID, pero tayo naman lumalapit sa COVID. Yun ang maging problema. Ang COVID hindi nakikita. O, di ba mga kapatid? Ang ating panalangin, maproteksyonan tayo. Pero ang panalangin natin malayo sa ating ginagawa, mga minamahal na mga kapatid. No? Sa ating salita, kailangan natin ng Savior. Sa ating action, hindi, mga kapatid. Okay? Kaya dapat malaman natin na meron tayong responsibility sa atin pong kapwa Kristiyano, kapwa kapatid sa pananampalataya. That's why, ikaw at ako sa mga oras na ito, kailangan nating magmahalan sa isa't isa. We are to love one another sapagkat yan ang gusto at utos ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal. No? Ayon po dito sa John chapter 13 verses 34 to 35, mayroong napakagandang binabanggit diyan. Our Lord Jesus Christ says, "A new commandment I give unto you, that you love one another, as I have loved you, that you also love one another. By this
shall all men know that you are my disciples if you have love one another. Ang turo ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal sa kanya pong mga alagad, ay isang bagong utos anyang ibinibigay ko sa inyo. Ano anya? Na magmahalan kayo sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Aba, napakaganda mga kapatid. Ibig sabihin, yung pagmamahal na atin pong ipakikita dito sa ating kapatid, sa ating kapwa, ay gaya ng pagmamahal na ating naranasan mula sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng ating Panginoon, sa pamamagitan nito, makita kayo, makilala kayo ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, mga kapatid. Di ba ka? Bakit? Kasi ang pag-ibig, mga kapatid, hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig, mga kapatid, ay nagbubunga ito ng magagandang bagay na magdudulot ng magagandang bagay sa atin at sa ating kapwa, mga kapatid. That's love, mga kapatid, na hindi naghihintay ng kapalit. That's love, mga kapatid ko. No? Gaya ng ating Panginoong Jesucristo, nung siya'y, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, He gave His life for us, mga kapatid. No? Binigay niya ang buhay niya para sa atin. Imbis na tayo mamatay, siya ang namatay sa ating side, mga kapatid, sa ating part. At ang sabi ng ating Panginoon, mag-ibigan kayo sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Kung ikaw ay may pag-ibig sa kapwa mo, hindi mo siya malilibak. Uso yung mga libakera eh. Alam niyo yung mga libakera, noong araw pa yan, mga kapatid. Hanggang ngayon uso pa, mga kapatid. No? At kung ikaw ay pag-ibig sa kanya, hindi mo siya masasalita ng hindi maganda, hindi mo siya masasaktan dahil love mo siya gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iyo, mga minamahal na mga kapatid. O di ba ga? At kapag ikaw ay mayroong pag-ibig sa iyong kapwa, alam mo kung paano ka makatutulong sa kanya na walang kapalit, mga kapatid. Ang problema, yung iba tumutulong pero naghihintay ng kapalit. Tapos pagka nagkaroon ng problema, anong sasabihin? Wala kang utang na loob. Oh, di ba? Ganun eh. Wala kang utang na loob. Ang dami ko nang sinaksak sa iyo. Sinaksak ka. Na itulong. Wala ka man lang ganito, ganyan. O di ba mga kapatid? No? Kaya nga ang sabi ng Romans chapter 13, mga kapatid, verse 10, meron binabanggit dyan eh. Ang sabi riyan, love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Ay, napakaganda mga kapatid. Ang sabi diyan, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa, sa kanyang kapitbahay. Therefore, ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan, mga minamahal na mga kapatid. O di ba ga? Hindi ka gumagawa ng masama sa iyong kapwa. Ang problema naman sa iba, mga kapatid, sasabihin nila, o hindi naman na talaga gumagawa ng masama sa kapwa. Pero wala ka namang ginawang mabuti sa kanya. Nakikita mo na siya, walang makain. Ikaw ang dami mong pagkain. No, mga kapatid, nasisira na lang, napapanis, natatapon. Pero hindi mo lang mapaabutan yung kapwa mo, mga kapatid. Di ba? Tuwan-tuwa ka, o sila, walang pagkain, kami meron, marami. Pero wala kang ginawang masama sa kanila. Ang problema, hindi ka naman tumutulong. Ay malaking problema yon. Alam nyo ba yung utos na sa Exodo, mga kapatid? Yung Exodo 20 na mayroong utos doon na huwag kang papatay. Okay? Huwag kang papatay. Sasabihin mo, aba, okay sa akin yan kasi hindi naman ako pumapatay. Ang problema, hindi ka naman tumutulong. Mamamatay na yung tao sa gutom, mga kapatid. Yun ang malaking problema. Hindi ka naman tumutulong, mamamatay na yung tao sa gutom. Ang problema naman, mga kapatid, ang sasabihin ng tao, pag tinutulungan naman, umaabuso, naghihintay na lang ng tulong. Ganito yan. Bigyan mo ngayon at turuan mo paano maghanap ng pagkain. Di ba, mga kapatid? Ganito yan. Maraming paraan na pwede tayo makatulong sa ating mga kapatid. Hindi lang sa pagkain. Iba't ibang kaparaanan, mga minamahal. No? Alam nyo ba ay, no kasing nakaraang, siguro 2 weeks ago, 2 weeks ago ay meron kasing taga Cagayan na nanood sa atin na merong namimigay tayo ng bigas. No? At nung nakita niya, sabi niya magpadala rin ako ng kahit papaano ng bigas. So, bumili tayo ng bigas, mga kapatid, na 2 sakot kalahati. Pinamimigay natin sa mga tao, tigli 5 kilo. Alam nyo ba, siguro kung napanood nyo yung video, may yung mga tao doon, mga kapatid, hirap yung kanilang kalagayan. And then, meron doong isang nanay na naghahanap ng bakal sa gitna ng creek na
pagkadumi mga kapatid, para lang maibenta at ang kita ay pambiling bigas mga kapatid. Sa sobrang niyang tuwa ay kumaway siya. Kanina, may namimigay ng ayuda rito, mga kapatid. Hindi natuloy, nag-announce muna, tapos maglagay daw ng upuan, tapos pangalan. Nung bumaba siya tindahan, may nakita siyang babae. Ang sabi ng babae sa kanya, kayo ba yung nagbigay ng bigas doon sa amin, na mga anak ko lang ang natira? Ay, opo. Ang sabi niya, salamat talaga kasi nung time na yun, wala talaga kaming bigas, hindi ko alam saan kami maghahanap. Kita niyo mga kapatid. Nakita ninyo. Ganun ang mga tao. Hindi ka nga pumapatay, hindi ka naman tumutulong, mga kapatid. Doon sa dapat tulungan, doon sa dapat tulungan, mga kapatid. Alam niyo ba ang ating Panginoong Jesucristo, noong naka-record sa Matthew, mga minamahal na mga kapatid, Matthew chapter 25, sa paggugrupo niya sa dalawang grupo ng tao, matuwid, masama, yung tupa at yung kambing. Yung mga nasa tupa mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, manahin ninyo itong kaharian ng langit, kaharian ng Diyos na nihanda ng Ama. Sapagkat ako'y nagutom, pinakain ninyo ako. Ako'y nauhaw, pinainom niyo ako. Wala akong damit, dinamitan niyo ako. Ako'y nasa kulungan, dinalaw ninyo ako. Mga kapatid, gulat ngayon yung mga naligtas. Panginoon, paano nangyari? Sabi ng Panginoon, ginawa niyo ito sa pinakamaliit, ginawa niyo rin sa akin. Kita niyo mga kapatid, yan ay pagpapakita ng pagiging tagapagbantay, tagapag-ingat, na meron siyang responsibility sa kanyang kapwa, mga kapatid, na walang anumang hinihintay na kapalit. Pero naging malaking magandang amoy, magandang samyo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga yung mga ganong mga pangyayari mga kapatid, yung mga mabubuting gawa, nasa Malakias 3:16, na sulat sa aklat ng alaala. Aba, napakaganda pag ang iyong mga gawang mabubuti ay nakasulat sa aklat ng alaala, mga kapatid. O di ba ga? Hindi ka naghihintay ng kapalit, pero kung sasabihin mo, hindi naman ako pumapatay, hindi ka man nakapag-abot doon ng ginamos. Ano bang ginamos sa Tagalog? Bagoong, mga kapatid, Di ka man lang makapag-abot doon. Ang ulam ng kapitbahay mo ay period. Alam niyo yung ulam na period, mga kapatid? Asin po yan na nilalagay sa plato, tapos ginaganon sa daliri, mga kapatid. Di ba? Maalat yung ulam, tapos binigay mo, maalat din. Ginamos, wala naman ako na alam na ginamos na tabang. Mga kapatid. Di ba? Ibig sabihin, mayroon kang care sa iyong kapwa. No? Mga minamahal na mga kapatid. Ito pa, dapat magmahalan tayo sa isa't isa. Sabi ni Apostol Pedro, Peter chapter 1 verse 22, now that by your obedience to the truth, you have purified yourselves and have come to have a sincere love for other believers. Love one another earnestly with all your heart. Ibig sabihin yung pag-ibig mo, sincero, seryoso. Yung pag-ibig mo kapatid ay mula sa puso, hindi mula sa bibig, sa labi lang mga kapatid. No? Mula sa nguso, sabi natin, no? Dapat mula sa puso, hindi mula sa nguso, mga kapatid ko. Yun ang masaklap, mga minamahal na mga kapatid. Ibig sabihin, yung pag-ibig, pinakikita mo sa gawa. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, lagi niyang pinaalala, no? Mga kapatid, habang nandyan kayo sa ilaw, magsisunod kayo sa ilaw. Ano bang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo? Alam niyo ba, ang style ng ating Panginoong Jesus, lalo na sa evangelism, wini-win niya yung confidence, pinoprovide niya yung needs. Sabi ng ating Panginoon, follow me, mga kapatid. Yung aking kinakwento lagi, na aking professor nung araw, hindi siya nangangaral. Pero pinapakita lang sa kapitbahay kung gaano sila kabuti, kung gaano sila tunay na mga anak ng Diyos. May mga na-Adventista, pamilya, walang doktrina-doktrina. Bakit? Nakita sa buhay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Na nagmamalasakit sila sa kanilang kapwa, nagmamalasakit sila sa kanilang kapitbahay, nagtuturo ng mga Bible stories sa mga bata. Pag-uwi, may dalang ulam, may dalang pagkain. Tuwan-tuwa yung mga magulang. Saan ba galing ito? Diyan po kala teacher ganito. Di pumunta ngayon yung mga magulang. Ba't ang bubuti ninyo? Ano bang relihiyon ninyo? Ay Adventist. Paano ba umanib dyan? Ang tanong, paano umanib? Hindi tinanong kung ano ba doktrina. Hindi tinanong ano doktrina. Ang tanong, paano ba umanib dyan? Bakit? Kasi nakita sa buhay, mga kapatid,
that they cared for their neighbors, mga kapatid. Nagmamalasakit sila sa kanilang kapwa. With sincerity, mga kapatid, no? From their hearts, mula sa puso, hindi mula sa nguso, mga minamahal na mga kapatid ko. So, yung atin pong pagiging Kristiyano, dapat nakikita yung love one another, yung love, mga kapatid. Sabi ni Apostol Juan, one of the closest disciple of our Lord Jesus Christ, mga kapatid, ang sabi niya, the message you heard from the beginning, very beginning, is this: we must love one another. Yung palang minsaheng narinig from the very beginning, that we must love one another, mga kapatid. Okay? We must love one another. We must not be like Cain, mga kapatid. Kaya hindi ako naniniwala na ang mga karnivoros mainit ang ulo. Hindi lahat. Meron ding mga vegetarian, mainit din ang ulo, mga kapatid, gaya ni Cain, o napatay niya yung kapatid niya, mga kapatid. Kaya sabi rito, mga kapatid, he belonged to the evil one and murdered his brother Abel, mga kapatid. Why did Cain murder him? Because the things he himself did were wrong and the things his brother did were right. O nakita nyo kung bakit niya pinatay? Walang love ang nasa puso niya, inggit. Ang ginawa niya, mali. Ang ginawa ni Abel, tama. Nainggit siya sa paggawa ni Abel ng tama. Dapat nasa maayos na paraan. Dapat makita mo, wow, ang ganda naman ang ginawa niya. Dapat gayahin mo yung magandang ginawa. Ang problema, dahil sa inggit, wow, ang ganda ng ginawa niya, siraan nga natin. O, diba mga kapatid? Minsan nagiging ano ito, nagiging tawag nito, nagiging ugali ng Kristiyano. Pag merong mabuting tao at medyo insecure siya doon, sisiraan niya. Gagawa niya ng hindi magandang salita. Sira ngayon sa harap ng tao. Mabuti na lang hindi sira sa harap ng Diyos, mga kapatid. Sabi ng Biblia, mga kapatid, dahil si Cain ay gumawa ng masama, kaya niya pinatay si Abel. Si Abel, ang ginawa niya, mabuti. Inggit ang nangingibabaw sa puso, mga kapatid. Hindi love. Hindi love, mga kapatid. No? Kaya nga, sa ating panahon ngayon, mahalaga yung love, mga kapatid, na naipapakita mo sa pamamagitan ng pagkikare mo sa kanila, na napabutan mo ng kanilang pangangailangan, mga kapatid. Marami ngayon mga tao nagugutom. Marami ngayon mga kapatid na nangangailangan ng pagkain. Pero marami din namang may pagkain. Walang pakialam sa mga walang pagkain. Mga kapatid, no? Lalo na dito sa Calapan at Novelita. Alam ko may mga membro kayo na hindi nakasama sa atin ngayon. Kumustahin ninyo, mga minamahal. Alamin ninyo ang kanilang kalagayan. Bakit? Kasi pagpapakita yan na nagkikare kayo dahil love ninyo ang inyong kapatid sa iglesia, mga kapatid. No? And then, ito, ganda mga kapatid, they called to be our brother and sister keeper, mga kapatid. Sabi riyan, the command to love our neighbor, ito maganda. Ito palang, you shall love your neighbor as yourself, hindi lang ito lumitaw sa bagong tipan. Nasa lumang tipan na rin ito, mga minamahal. No? Yung you shall love your neighbor as yourself, di okay naman sa atin ito. Lahat okay. Sang-ayon, sasabihin natin, ay okay yan. Okay sa atin yan, yung mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Ang problema, pagdating sa New Testament, may binanggit ang ating Panginoong Jesucristo. Napakahirap nito. Sabi dito, Matthew 5:44, but I tell you this, love your enemies and pray for those who persecute you. Tatanungin ko kayo ngayon, mga kapatid. Nagagawa ba natin ito? Yung love your enemies, may kaaway ka. Napapakain mo. Baka pa nga lalasunin. O di kaya lalong sisiraan, mga kapatid. Nagawa ba nito na kaaway mo? Yung problema pag sa church, pag mayroon kang hindi kasundo, kaaway mo. Pag nagkasalubong kayo sa church, mga kapatid, maghiwalay kayo ng daan, dito ka ngayon dadaan sa kabila, yung isa naman dito, ayaw nyo makita ang mukha ninyo sa isa't isa. Di ba ga? Nagkataon, nagkasalubong kayo sa pinto, walang ibang daanan. Tapos yung isa, happy Sabbath brother, ayaw makita yung pagmumukha, nakatalikod. Happy Sabbath din. Tapos diretso na, mga kapatid. Walang love, mga kapatid, ang nangyari. No? Bakit? Kasi hindi na love yung kanilang enemy. No? Ang minamahal nila, ang iniibig nila, yun na yung kasundo lang nila.
Mga kapatid, yun lang din nagmamahal sa kanila. Yun ang maging problema, mga kapatid. No? At pray for those who persecute you. Nagagawa ba natin ito? Pinagpipray natin. Baka pinagpipray sa negative. Sabihin natin, Lord, kunin nyo na ito, Lord, para wala nang magpe-persecute sa akin. Mga kapatid. Baka ganun ang prayer, ha? No? Panginoon, kuhanin nyo na po ito. No? Dahil pasaway sa lipunan, mga kapatid. No? Ito yung naging malaking problema, mga kapatid ko. Sa ating church, minsan ay hindi natin na ipapakita yung care sa ating kapwa. Lalo na pag may mga bagong kaanib. Alam nyo, pag may mga crusade, mga kapatid, grabe ang preparation. I know na ganun din sa inyo. At crusade ngayon sa Calapan. Grabe, mga kapatid, ang preparation. Alamin ka agad kung magkano yung budget, yung mga giveaways, yung mga ibibigay, yung sa transport, lahat ganun. Yung pagkain sa gabi-gabi, mga kapatid. And then, nung na-Adventist na, bagong bautismo na. Pagkasabado, hindi man lang makamayan. Biglang parang walang kakilala yung bagong binyag, mga kapatid. Ang nangyari, hindi na bumabalik. Bakit? Hindi lang na-feel yung love ni Christ. Hindi lang na-feel, hindi lang naramdaman yung brotherly love, mga kapatid. Hindi lang naramdaman yon. Yun naging problema, mga minamahal na mga kapatid. Hindi nga nila naramdaman, lalo na pagkaaway, mga kapatid. Minsan nga sasabihin natin ayaw ko na magsimba sa iglesyang yan hanggat nakikita ko yung mukha na yan. Na-high blood ako. O kahit anemia o anemic, mga kapatid. No. Kahit anemic yung isang tao, pag may kaaway sa loob ng iglesia, ayaw na magsimba, na-high blood siya pag nakikita niyo yung mukha ng kanyang kaaway. Di ba ka? Kapatid po, kaaway mo. Mga kapatid. Yun ang napakasaklap, mga kapatid ko. Sabi ni Apostol Pablo, alam nyo, napakaganda nito. Ginawa ko talagang Tagalog ito para manamnam natin yung sinabi ni Apostol Pablo. Sabi niya riyan, makapagsalita man ako sa wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pumpyang na maingay. Okay? Verse 2. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, walang kabuluhan. Kita niyo, mga kapatid, ganda ng pananalita ni Apostol Pablo rito. Kahit na ikaw ay sasabihin mo, napakalaki ng pananampalataya mo, ikaw ay marami kang kayamanan, mapera ka, sikat ka, wala ka naman pag-ibig sa kapwa, that's nonsense. Wala yang kwenta. Walang kabuluhan, mga minamahal. Kilala ka sa mga tao, wala ka naman pag-ibig, mga kapatid. Kita ninyo, ang sabi ni Apostol Pablo, nakapagsalita man siya ng iba't ibang wika, kung wala naman siyang pag-ibig, para siyang kampanang umaalingaw-ngaw o pumpyang na maingay, mga kapatid. Ganun ang tao. Pag wala kang care sa kapwa mo, wala kang malasakit, wala kang pagmamahal, para tayong, sabi ni Apostol Pablo, para tayong kampanang umaalingaw-ngaw, pumpyang na maingay, mga kapatid. Sabi pa nga niya, mga kapatid, nagdadala siya ng mensahe mula sa Diyos, nakakaunawa siya ng hiwaga, nasa kanya ang kaalaman, pananampalataya, nakapagpalipat ng bundok through prayers niya, pero ang sabi niya, kung wala naman siyang pag-ibig, walang kabuluhan ang mga yon, mga kapatid. Bakit? Hindi na-feel sa kanya ng mga tao yung pag-ibig, pag ganun ang karanasan. Ganun din sa atin, mga kapatid. Elder ka, pastor ka, diakonesa ka, diakono ka, ikaw ay ordinaryong membro, pero kilala ka, hindi na feel sa iyo yung pag-ibig, kundi galit, mga kapatid. Yun ang masaklap, o di kaya inggit, mga kapatid. No? Kaya, pagka ganun ang karanasan, mga kapatid ko, minsan iniisip natin, walang kwenta yung elder na yan. Dapat ako naging elder kasi ako may doctorate siya, hindi. O, di ba mga kapatid? Pwedeng sasabihin ng ganun hindi naman ikaw ang nilagay ng Diyos doon. Huwag mo isiksik yung sarili mo. Kung mayroon nilagay ang Diyos, you must support Him, mga kapatid. O support them. Support the officers, mga kapatid. Bakit? Kasi huwag mong isipin na, kasi sila yung leader, sila lang yung magmamalasakit sa atin, sila yung magkikare sa atin. Huwag ganon. Dapat, we care each other, mga kapatid. Yun ang maganda. Nagmamalasakit tayo sa ating kapwa. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, Galatians chapter 6 verse 2, sabi ni Apostol Pablo, help carry one another's burdens, and in this way, you will obey the law of Christ. See, mga kapatid, help carry
one another's burden. And in this way, you will obey the law of Christ, mga kapatid. No? Magtulungan kayo ng pasanin sa isa't isa, mga kapatid. Ang problema, wala tayong pakialam sa ating kapwa. Di natin alam ano na nangyayari. Nalalaman na lang natin, nakaburol na. Nalaman na lang natin, nanigas na, mga kapatid. Tapos magugulat tayo. Bakit? Wala naman tayong pakialam, mga kapatid. Ganon ang nangyari kay Cain, mga kapatid. Wala siyang pakialam. No? The call to be our brother and sister's keeper, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Juan. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. Yung nagsasabing iniibig niya ang Diyos, mahal niya ang Diyos, subalit galit siya sa kanyang kapwa, galit siya sa kanyang kapatid na lalaki, sa kanyang kapatid na babae, ang taong ito ay sinungaling, mga kapatid. And then, for whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. Hindi mo kayang ibigin yung kapwa mo nakikita mo, how much more ang Diyos na hindi mo nakikita. Yun ang masaklap, mga kapatid. Diba? Yun ang masaklap sa atin. And then, ang sabi dito, and He has given us this command, anyone who loves God must also love their brother and sister, mga kapatid. So si Cain at si Abel ay nagkaroon sila ng malaking pagkakaiba ng karakter. Si Abel, mahal niya ang Diyos, mahal niya ang kapwa. Si Cain, walang pagmamahal sa Diyos, walang pagmamahal sa kapatid. Pinatay niya, wala din siyang respeto sa Diyos, mga kapatid. Pinapakita doon, hindi love yung nasa kanyang puso. Inggit, mga kapatid. No? Inggit, ha? Inggit. At ang sabi nito ng Biblia, ang sino mang umiibig sa Diyos ay dapat umibig rin sa kanyang kapwa. Kung paano ka binabless o paano ka pinagpala ng Panginoon, dapat maramdaman din yung pagpapala na yun sa iyong kapwa. No? Kaya nga may tinatawag tayong share your blessings, mga kapatid. Share your blessings. Baka yung pagpapala ini-impact mo, ibiglang binaha na anod tuloy, mga kapatid. No? Kaya ayon po dito sa atin pong last na sasabihin sa presentation, we are indeed our brother and sister's keeper, mga kapatid. We are to care for and help others, especially when they are weak and in need, mga kapatid. Pag ang isang kapatid natin mahina, kailangan nila ang tulong natin, dapat naramdaman nila ang brotherly love, ang care ng isang kapatid na tunay na nakadarama din ng pag-ibig ni Kristo. Dapat hindi tayo gumaya kay Cain. Walang pagmamahal sa kapwa, walang pakialam sa kapwa, walang pakialam sa kanyang kapatid, mga kapatid. Dapat tayo ay, we are brothers, keeper of our brothers, mga kapatid. Dapat ganun tayo, tagapagbantay, nagmamalasakit tayo, minamahal natin, nadarama ng mga kapatid natin ngayon ang ating pagmamahal, ang ating presensya, mga kapatid. Kahit sa maliit na paraan, natutulungan natin sila through prayers. Alam nyo, yung prayer, isa sa pinakamakapangyarihang nagagawa ng tao sa kanyang kapwa. Bakit? Kasi kahit nasa malayo sa ibang bansa, nagagawa mo may panalangin, mga kapatid. Nakakausap mo, mga minamahal. Kaya atin po itong i-grab yung opportunity ng mga ganitong pagkakataon na maramdaman ng kapwa natin. Una sa ating kapananampalataya, mga kapatid sa pananampalataya. Pangalawa sa ating kapwa, mga kapatid. At gusto kong sabihin sa inyo, pag ginagawa natin ito, kinikare natin, nadaraman na lang ating pag-ibig sa mga kapatiran at dito sa mga taong nasa labas ng pananampalataya, gusto kong sabihin sa inyo, makikita nila yung liwanag, makikita nila yung pag-ibig ni Kristo, yung karakter ni Kristo sa ating buhay. At naging blessings tayo sa kanila sapagkat ikaw naman ay blessed ng Panginoon. Maging tagapag-ingat, tagapagbantay at madama natin o mapadama natin ang ating pagmamahal, ang ating pagkikare sa ating mga kapatid. Lalo na sa pandemyang ating dinaranas, mga kapatid. Ang maliit na bagay na may pabot mo sa kanya sa iba't ibang kaparaanan, isang malaking blessings, mga kapatid. This is my prayer sa gabing ito. Happy Sabbath po and God bless atin lahat. Amen. 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 Para po sa ating
para po sa ating closing song, kantahin po natin ang Ibigin ang Kapwa, Rescue the Perishing. Pastor, wala po kayong cam at saka mic. Sorry po. Let us pray mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal, dakila, at mapagbiyaya naming Diyos na nasa mga langit. Kami ay nagpapasalamat sa inyo sa kabutihan na patuloy naming naranasan sa buhay at lakas na taglay namin sa kabila ng aming naranasan. Purihin ka, O Diyos, sapagkat napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Naramdaman namin ang inyong pagmamahal. Naramdaman namin ang inyong pag-aaruga sa amin, ang inyong pong pag-alalay sa amin. Abot kamay mo kami, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat din po sapagkat ipinaalala nyo sa amin na hindi kami maging kagaya sa attitude ni Cain, kundi maging mapagmahal kami sa aming kapwa. Madama nila ang pagmamahal ninyo sa amin at ipadama din namin sa kanila ang pagmamahal na ito, dakilang Diyos. Na ang pagmamahal na ito hindi naghahangad ng kapalit, kundi bilang isang tunay na inyong mga anak, dakilang Ama. Amin pong hinihiling na pagpalain po ninyo i-bless ang Iglesia ng Calapan, Iglesia ng Novelita. Pagpalain nyo rin po ang mga pastors, ang mga elders na nangunguna sa mga iglesyang ito. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga miyembro. Patuloy nyo pong igawad sa dakilang Ama ang kabutihan ng pangangatawan. Patuloy sila magtiwala sa inyo. Patuloy sila na manampalataya at manindigan sa katotohanan sa kabila ng aming mga naranasan. Sa amin po mga kapatid na sumusubaybay, pagpalain nyo rin po sila dakilang Diyos. Nawa naging blessing sa amin, naging inspirasyon sa amin ang mensahe na amin pong natutunan sa gabing ito. Patuloy nawa na pangunguna ng banal na Espiritu ang maranasan namin upang sa ganon patuloy kaming gagawa ayon po sa inyong banal na kalooban. Pagpalain nyo rin po ang evangelistic meeting na ginagawa ng Calapan State Church.
Pagpalain niyo rin po ang lahat ng mga may karamdaman, maranasan nila ang inyo pong pagpapagaling. Salamat po, Ama, sa inyo pong pagdinig sa aming mga dalangin. Sa pangalan po ng aming mahal na Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Jomel, sa napakagandang mensahe na angkop sa ating panahon. Sa ngalan po ng Noveleta Seventh-day Adventist Church at ganoon din ang Kalapan Church, ay amin pong ibinabalik at pinasalamatan ang presensya nyo, Pastor Jomel. Sana po ay hindi lang ngayon namin kayo makasama, marahil ay maisingit niyo po muli kami sa inyong napaka-busy schedule. God bless po, Pastor, sa iyong mga ministry. At kami po ay talagang nakinabang at purihin po ang ating Panginoon. Glory sa to lahat God. po ng may mga bahagi sa pagsambang ito ay kayo po ay aming pinasalamatan sa mga nanalangin, sa mga nagbigay ng testimony, sa umawit, at ganoon din sa nanguna sa pag-aawit. Ganoon din kay Brother Jobert. Kami po, ang lahat na narito ay nakikiramay, Brother Jobert. Sa hindi po nakakaalam ay pumanaw po yung kanyang mahal na ina. So kami po ay nakikiramay, Brother Jobert. Mamaya usap po tayo. So sa lahat po ng nakikinig sa live Facebook at ganoon din sa Zoom na narito, kayo po ay aming muling ini-invite bukas sa ating pagsamba, alas 8:30 po. Sa same page po natin, mga kapatid. So lahat po ay magandang gabi po sa inyong lahat, mga